gabay at patnubay. Palatuntunan ng bibigay inspirasyon at alakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Acevedo Namuco. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Alright, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service. Ang responsabling mga mamamahayag. Anuman ang lahi at lingwahe mo, basta't kayo ay Pilipino. Ito ang boses mo. Sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ito naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat. Ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman ganong kagwapuan. Sigurado namang ito inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Acevedo Namuco. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay, dito sa ating himpilan ng KBS RMM News TV. Ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Aim to create hopes for the progress of good and continuing news dissemination. Vision, proper communication, coordination to any private and public entities worldwide. Mission, helping less unfortunate peoples, changing fortunes and let our voice be heard. KBS Kasado Broadcasting Service, Deliver News. RMM, responsabling mga mamamahayag at your service.
Ang gabay at patnubay ay patuloy po ninyong maririnig at mapapanood dito sa ating himpilan ng KBS RMM News TV. Lunes hanggang Biyernes, ganap na ikawalo hanggang ikasampu ng umaga. I-like, i-share at i-follow ang FB page ng Balitang Kasado at ganun din ang KBS RMM News TV. Halina po kayo, aking mga minamahal na tagapakinig. Alas 9:35 ng umaga, ito'y hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Alright mga kababayan. Lunes na naman po tayo tayo'y magpatuloy na muli ng ating palatuntunan. Ngayon po ay ika-17 ng Pebrero, taong 2025, ng taong kasulukuyan, araw ng Lunes. Anyway, tuloy-tuloy na po ang ating palatuntunan. Samahan po ninyo ako, mga kababayan, upang ihatid ang mga mahalagang mga balita at impormasyon na nagaganap at naganap na sa loob at labas ng ating bansa. At syempre, magandang umaga po sa ating mga taga-Studio 2 mula sa buluwagan ng balitaan dyan sa kinaroroonan ng ating station manager at siya rin ating publisher, si Kuya Alan Bordeos. At syempre sa ating layout artist, ang ating si Ate Joy Pasco. At ganun din ang ating operation manager ko, Ate Cora Biernes. At sa ating Studio 3 buluwagan ng balita ni Bisayang Tisoy, ni Kuyang Wayne Espino Lawson. At syempre sa lahat po ng ating mga kasamahan dyan sa iba't ibang dako ng ating kapuluan. Sa ating mga kasado patroller na ngayon ay nakantabay sa iba't ibang area dyan sa Calabarzon, Mimaropa, Mega Manila, dyan sa Kamindanawan at Kabisayahan. Partikular na po sa iba't ibang dako rin ng mundo hanggang dyan sa naabot ng ating broadcast. Ang ating palatuntunan ay patuloy po ninyong mapapakinggan at mapapanood sa inyong Facebook page. Ang gabay at patnubay dito sa Balitang Kasado at KBS RMM News TV, radyo na dyaryo pa. Ang pagsaypapawid ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay
ay mula 8 hanggang 10 ng umaga, official time Lunes hanggang Biyernes. At ang palatuntunan naman ng isyu ng lipunan ay Martes at Huwebes ganap na 10 hanggang 12 ng tanghali. At yan po ay sa pagpalatuntunan ng ating Kuyang Wayne Lawson. At siyempre ang ating pong nakakasama dito sa ating technical side ay si Ate Del Aldea Santos at Ate Rose Faderon. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kolumnista at writer ng Balitang Kasado. Panatiliin po ninyo ang pagbabasa ng ating tabloid ng Balitang Kasado. Diyan po ninyo masasaksihan ang mga nagbabaga at mahalagang mga balita at impormasyon na naganap at nagaganap sa ating bansa. At syempre, magandang umaga rin po dyan sa ating Studio 4 dyan sa Region 3 dyan sa Zambales mula sa kinaroroonan ni Kuyang Paul Aludo. Alright, Kasado Patrol 25 standby report. Ganon din ang ating Kasado Patrol 20 standby report. Ganon din sa ating Kasado Patrol 22, Kasado Patrol 47, Kasado Patrol 40. At ganon din ang lahat ng ating mga Kasado Patroller na nakantabay sa iba't ibang area ng ating kapuluan. Mapagpalang araw po sa inyo ngayon, aking mga minamahal na mga kababayan. At syempre, good morning po sa lahat ng bumubuo ng Rizal Provincial Police Press Corps. Yan, sa panguna po ng ating masipag, malalahanin at ikangay mapagkapwa, si Sergeant Major, ang ating kuya, ang kuya ng lahat, si Kuyang Donato Bellones, na siyang Pangulo o Presidente ng Rizal Provincial Police Press Corps. Ito po mga kababayan ay kinabibilangan po ng lahat ng mga bumubuo ng ating mga RPPC. Yan nga po ay kinabibilangan nga po ng ating mga masisipag at mga magigitay ng mga kasamahan. Ito ay sina Kuyang Wayne Lawson. Yan. Si Ate Rodrica Rivero, Kuyang Alan Bordeos, Kuyang Arnold Paharon. At syempre, ganun din po ang ating mga BUD. Yan, Board of Director, kaungan ni Kuyang Bernie Gamba, ni Ate Pau de la Cruz, Ate Aida Tagicana, ni Ate Vicky Custudio, ni Kuyang Arman Patulot, ni Ate Cora Biernes, ni Kuyang Dan Torbeles at Kuyang Ricardo Slita. At siyempre, bilang tumatayo po na Chairman of the Board, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuco. At syempre, sa lahat po ng ating mga kapulisan sa iba't ibang area ng ating kapuluan, magandang umaga po sa ating Provincial Director, Police Colonel Felipe B. Maragon. Magandang umaga po sa inyong buting tanggapan, Colonel Felipe B. Maragon. Ganon din po sa buting tanggapan ng ating Regional Director ng Region 4A Calabarzon, Police Brigadier General Paul Kenneth Uhay Lucas. Magandang umaga po sa inyong buting tanggapan. Ganon din sa ating PIO Chief Public Information Office Region 4A Calabarzon, Lieutenant Colonel Chita Del Gawiran. At syempre, likewise, yun din po sa ating sa ating pong Police Regional Director ng Region 4B Mimaropa, Police Brigadier General Roger Quesada. Good morning, sir, sa inyong butihing tanggapan. At syempre, most especially, sa butihing tanggapan ng ating PNP Chief, si General Romel Francisco Marbel. Magandang umaga po. Likewise kay spokesperson ng Philippine National Police, Brigadier General Jean Fajardo.
Anyway, mga kababayan, naway ang lahat ng ating mga minamahal na mga kababayan na sabi nga'y patuloy na nakikipagsaplaran sa kanilang mga paghahanap buhay at sa lahat ng mga nagtatrabaho na ating mga manggagawa, naway ang patuloy na kalakasan at kalusugan ng inyong pangatawan ay laging sumainyo sa bawat isa. Siyempre, ang ating pong matimyas na paniniwala at pananalig na ang tanging ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay na ating nakikita dito sa ibabaw ng lupa ay patuloy po nating makakamtan sa ating lubos na pananampalataya. At sabi nga po sa mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, sa ating bayan, tanging dasal at panalangin lamang ang siyang higit na kailangan upang mag-angkop yaong mga nasa damdamin at isipan. Ganap na alas 9:44 ng umaga, 44 na minuto, makalipas ang ikasyam ng umaga. Narito mga kababayan ang ating mga pangunahing mga balita. Kagawad ng pulisya pinagbawalan ng NAPOLCOM laban sa electioneering at pangampanya sa sinumang kandidato para sa midterm May 12, 25 elections. Round 1. Ready, go! Mariing ipinagutos ng National Police Commission or NAPOLCOM sa mga police officers nito o kagawad ng pulisya na huwag maging bahagi ng electioneering o anumang pagsali sa political activity. Na direkta man o hindi direkta ang aktibidad, ito ang pinalabas na abiso ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan sa mga miyembro ng pambansang pulisya, gayon din ang pagbabawal na mag-post ng political content sa kanilang mga social media accounts at kabilang din dito ang pagsasagawa ng solicitation upang makakuha ng suporta para sa anumang pangangampanya. Binalaan ni Calinisan ang mga pulis na malalapatan ng kaukulang parusa ang sino mang mahuhuli at mapapatunayan na lumahok sa partisan politics. Binigyang diin ni NAPOLCOM Commissioner Calinisan na bagaman mayroong karapatan sa freedom of expression ang mga police officer alinsunod sa isinahad ng 1987 Constitution, aniya ang karapatan ito ay mas mahigitan ng tungkulin na sumunod bilang public servant para sa pagpapanatili ng pagiging neutral at impartial sa panahon ng eleksyon. Iginiit ni Calinisan na dapat na higit na mas bigyan ng pagpapahalaga ng mga kagawad ng pulisya ang kanilang tungkulin sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at pagpapatupad ng rule of law. Samantala sa pinakahuling tala, umabot na sa kabuuang 846 na katao ang naresto ng mga otoridad bunsod ng paglabag sa gun ban, kung saan karamihan sa mga ito ay pawang mga sibilyan na kinabibilangan naman ng 4 na mga banyaga. Naitala naman sa kabuuan ng 841 sa mga firearms at explosive ang nasamsam ng mga miyembro ng pulisya na ipinatupad nitong mga security checkpoints at iba pang mga police operation. 47 minuto makaraan ng ikasyam ng umaga. Ito ay atid ng balitang kasaduang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, binabati po natin na magandang morning si Ate Ana ng Tikling, dyan po sa Piriyahan sa Tikling. Binabati po natin na mapagpalang umaga ang ating po diyang kaibigan, si Ate Ana. Yan. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. 7 katao kasamang dating opisyal ng State University na dawit sa Sherwin scam sa Comelec
tinutugis na ng Philippine National Police. Round 1. Ready, go! Tinutugis na ng pamunuan ng Komisyon ng Eleksyon at Philippine National Police ang 7 individual na sangkot sa scam na nag-aalok ng tulong sa mga kandidato upang masiguro ang kanilang panalo umano sa darating na Mayo, ika-12, 2025 midterm elections. Inihayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na pawang mga babayan 2 mga suspek na pawang mga taga Mindanao. Habang ang mga naninirahan sa Kalakhang, Maynila ang 5 iba pa sa mga salarin. Gayunman tumangging pangalanan ni Polbadi Chief Garcia ang naturang mga katao na may kaugnayan sa SureWin election scam para tuluyan ng madakip ang mga ito at masampahan ng karampatang kaso sa hukuman. Ayon pa rin kay COMELEC Chairman Garcia, kasalukuyang inaalam na ng PNP kung saang lugar na nanatili ang mga suspek na kinabibilangan ng dating kawani ng Polbadi at ang isang dating opisyal ng State University. May 17 taon na ang nakaraan ng i-assign sa Department ng Election and Contest and Adjudication ng COMELEC ang naturang empleyado ng komisyong ito. Ayon pa rin kay Garcia, samantalang hindi posible na mamaniobra ang resulta ng eleksyon, umahak ang COMELEC system sa ilalim ng automated election system, maging ang mga transmission result ayon sa paninindigan ni Polbadi Chief Garcia. Binigyan din ni Garcia na itatransmit ng COMELEC ang resulta ng eleksyon na maka-mirror din sa Department of Information and Technology. Ipinabatid din ni Garcia na sa ngalan ng transparency ay ipo-forward ang resulta ng eleksyon sa COMELEC at i-upload naman sa COMELEC website real time. 50 minuto makaraan ang ika-9 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At siyempre magandang umaga po sa ating First Parteless Rider Parteless Colonel Road Batang. Good morning po First Rider Parteless Colonel Road Batang. Siyempre ang pagbati po ay mula sa ating butihing Pangulo ng ating RPPC Corps. Ayan. Samantala, tuloy-tuloy lamang po mga kababayan ang ating balitaan. Round 1. Ready, go! COMELEC nakapag-emprenta na ng 27 milyong balota at binuksan na ang verification facility sa Amoranto Sports Complex. Round 1. Ready, go! Halos nasa 27 milyon na ng mga balota na imprenta na sa kasalukuyang tanggapan ng Komisyon ng Eleksyon ng pasimula nitong noong Enero ngayong taong 2025. Ayon pa rin kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia na may 37% mula sa kabuuang 72,107,420 opisyal ballots sa kasalukuyan na nakakailanganin para sa nalalapit na May 12, 2025 midterm elections. Nagiging maayos na ng pag-iemprenta ng mga baluta at higit sa araw-araw nilang itinatakdang target na ikinatuwa ng Polbadi Chief Garcia na niya may posibilidad na matapos ito sa ikatlong linggo ng darating na Marso o sa Marso 19 ng taong kasalukuyan. Kung mananatili ang maayos na performance ng mga printing machines, samantala binuksan na ng COMELEC nitong nakalipas na Biyernes ang verification facility nito sa may Amoranto Sports Complex sa Quezon City upang mapabilis ang verifikasyon ng mga printed ballots. Inihayag ng COMELEC na may kabuang 250 automated counting machines, kabilang na ang karagdagang 500
verifiers ang kanyang i-accommodate ng Amoranto Stadium at may 500 verifiers ang idinagdag din ng naturang komisyon para sa mga manual verification processes. Mayroon 3 milyong official ballots ang sumasailalim na sa kasalukuyan sa verification process sa National Printing Office. Sinigurado rin ni Garcia na tuloy-tuloy lamang ang pag-iimprenta ng mga baluta kahit pa may ilang mga imprentante para sa senatorial race ang mga umatras sa kanilang kandidatura tulad ni Health Advocate Dr. Willie Ong. Hindi lamang ang bibilangin ang mga buto ng mga umatras na kandidato ayon sa paliwanag ni COMELEC Chairman Garcia. 7 minuto bago mag-10 ng umaga. Ito ay atid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo national newspaper. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitan, tol. Kasado Patroller, standby report makaraan ang ilan nating mga pagbabalita. Samantala, pag-atake ng NPA na silat, imbaka ng armas na diskobre sa Camarines Sur. Round 1. Ready, go! Labo, Camarines Norte, Philippines na silat ng militar at pulisya ang posibleng plang pag-atake ng New People's Army. Makaraang madiskubre ang ilang matataas na kalibre ng baril, bomba at mga material sa paggawa ng pampasabog mula sa kanilang imbakan ng mga armas sa Sitio Sugsugin, Barangay Baay, Dait, Camarines Norte, kamakalawa ng umaga. 4 na peraso ng M16, A1 rifle, tig-isang M14 rifle at carbine rifle, 5 improvised explosive device, 7 granada, 4 na rolyo ng detonating cord, 50 blasting caps, 9 na improvised switch at iba pang gamit sa paggawa ng bomba ang nakuha. Sa ulat, dakong alas 11:30 ng umaga kasamang isang dating komunista ng kasapi ng Kilusang Larangan Guerrilla 1, South Regional Committee 1 ng NPA Bicol Region Party Committee na sumuko noong Enero 8 ay pinuntahan ng mga tauhan ng Battalion Company 22nd Brigade 7 Infantry Battalion at 21st Military Intelligence Company ng Philippine Army, Regional Mobile Force Battalion 5 PNP Special Action Force at Labo Municipal Police Station at na itinuro ang isang kobling lugar na ginawang imbakan ng mga armas ng New People's Army. Nang marating ang lugar ay tumambad sa tropa ng gobyerno ang matataas na uri ng baril, granada at iba't ibang uri na pampasabog. Pinuri ni Provincial Regional Office 5 Regional Director Brigadier General Andre Perez Dizon ang kanyang mga tauhan at mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines dahil sa matagumpay na pagkakabawi sa imbakan ng mga armas ng NPA. Samantala, sinabi naman ni Major General Cirilo Balaor Jr., commander ng 2ID ng 2nd Infantry Division ng Army na sumaksaklaw sa Timog Katagalugan at ilang bahagi ng Bicol na ang pagbawi ng maraming armas ay hindi lamang nagpapahina sa kakayahan ng teroristang grupo na maghasik ng karahasan sa mga komunidad. Nakakabahala ang pagkakatuklas ng mga anti-personnel mine na ito. Ang mga improvised na pampasabog na ito na ginamit ng NPA bilang mga armas ay ipinagbabawal sa ilalim ng United Nations Anti-Personnel Mine Ban Convention, sabi niya. 3 minuto na po bago mag-10 ng umaga. Ito ay atid ng balitang kasado
ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala, 5 arestado sa 47 milyong pisong drug sting sa Bulacan. Round 1. Ready, go! Arestado ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, ang 5 suspect at nakakumpiska naman ng 47.6 milyong piso ang halaga ng shabu na baybas sa Malolos City, Bulacan. Sa isang press release nitong linggo, kinilala ng PDEA mga suspect na alias na sina Joyce, 46 na anyos, Kaloy, 41 taon, Christy, 21 taon, Ras, 20 taon at Carl, 19 na taon. Nahuli sila Sabado ng gabi sa Barangay Tikay. Nakumpiska ng mga autoridad ang 7 kilo ng hinihinalang shabu na nakatago sa mga full pack sa kulay brown, gold na may label na Chinese characters na may nakasulat na freeze-dried durian. Isang minuto bago mag-ikasampu ng umaga. Samantala, 25 milyong halaga ng illegal na LPG tank sa samsam ng CIDG sa Caloocan. Round 1. Ready, go! Nakumpiska ng Criminal Investigation and Detention Group ang 25 milyong pisong halaga ng illegal liquefied petroleum gas cylinder sa Caloocan City. Sa isang press release nitong linggo, sinabi ng CIDG Chief Major General Nicolas Torre III na ang nakumpiska na LPG refilling station sa Barangay 163 Santa Quiteria noong Biyernes ay na-back up sa pamagitan ng search warrant na inisyo ng isang korte sa Caloocan para sa hindi autorisadong pagbibinta at pamamahagi ng mga produktong petrolyo. 8 empleyado ang naristo, ngunit wala ni isa sa mga kamay ng mga may-ari ng kumpanya ang naroroon. Nakumpiska ng mga pulis ang malaki na maliliit na refilling at transportasyon sa mga suspek. Sa ngayon ay naharap sa kasong Batas Pambansa 33 at Republic Act 11592. Ganap na ikasampo, 10:10 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. At siyempre, bigyan po natin ng daan ang sunod-sunod na pag-uulat ng ating mga kasado patroller na naririyan sa iba't ibang area ng ating kapuluan. Alright, unahin po muna natin si Kasado Patrol 25 mula po dyan sa area ng Calabarzon area. Naririyan si Double L upang ihatid ang kanyang malagang balita. Alright, Kasado Patrol 25, Kuya Lando Luto, standby. Report. Alright mga kababayan, may pagulat ang ating Kasado Patrol. Kasado Patrol 25 mula po dyan sa area at lugar ng Cavite. Si Kuya Lando Luto. Alright, Kuya Lando, standby report.
Kasado Patrol Report. Anyway mga kababayan, may malagang pagulat ang ating Kasado Patrol 25 mula po dyan sa area at lugar ng Cavite. Alright, Kuya Lando Luto, good morning sa iyo dyan. Yes, maraming salamat sa iyo, Kuya Arnold. At good morning, Kuya Arnold. Alright, magandang umaga Kuya Lando. Kamusta na yung iyong ibabalita? Okay, sige, iputok mo na yan. Kuya Arnold, hinggil ito sa 4 na mga pulis Laguna na sibak sa kanilang pisto, Kuya Arnold. Ang tinanggal sa kanilang pisto matapos mawala ang kanilang service firearms nang mabiktima ang ng salisigang. Sa loob mismo, Kuya Arnold, ng kanilang outpost barrack sa Barangay San Antonio, San Pablo City, Laguna noong araw ng Linggo. Itinago ng mga otoridad ang pagkakilala ng mga pulis na ito na 2 patrolman, isang staff sergeant at isang senior master sergeant. Pawang nakatalaga ito, Kuya Arnold, sa San Pablo City Police Station dahil sa patuloy na investigasyon upang matukoy kung may pagkukulang sila sa kanilang pagganap, sa kanilang tungkulin na dahilan ng upang manakawan ng kanilang mga barel. Ayong kay Transfer de la Citadela Gawiran, ang Calabarzon PO Chief, ang 4 na pulis ay nilipat na sa Laguna Police Provincial Office o PPO sa ilalim ng Provincial Personnel Holding and Accounting Section. Ani Colonel Gawiran, ang pagsibak sa mga pulis na ito ay bahagi ng patakaran ng PNP para hindi ma-influensahan ang isinasagawang investigasyon sa insidente. Dagdag pa nito na maaaring nabibiktima ng salisi or theft o mga pagnanakaw nga ang 4 na ito na pulis sa kanilang barak sa Barangay San Antonio diyan sa Pablo City sa Laguna. Kamakalawa lang ito ng araw na Linggo. Meron ako yan dito mga ilang person of the interest na ang natukoy ng pulisya sa insidente ng pagnanakaw. Ayon sa ulat at nilarawan ng pulisya, ang insidente ng isang kaso ng pagnanakaw o insidente ng salisigang na ito na naganap sa Arco Post Barrack na sa kahabaan ng Maharlika Highway bandang alas 2 ng hapon to nung araw na Linggo. Pero inuulat ito ko yan noon, alas 5:46, alas 4:50 na ng madaling araw kinabukasan. Sa initial na investigasyon, habang naghahanda ang 3 pulis na nagsasagawa ng Comelec checkpoint mula sa pagpapahinga, ay napansin nilang nawawala na rin ang kanilang inisyo na mahabang barel, kabilang ang mga barel ang nang ika-4 na kasamahan na naka-off duty sa naturang istasyon ng pulisya. Mula dito sa Calabarzon Pore, Kasado Patrol 25, ako si Double L, Kuya Lando Luto, nag-uulat sa KBS RMM News, Radyo na TV pa. Maraming salamat. Back to you, Ronald. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 25 mula po dyan sa area ng Cavite, Kuya Lando Luto. Thank you, Kuya Lando. Itong minuto makalipas ang 10 ng umaga. Tunguhin po naman natin ang pagulat ng ating Kasado Patrol 20 mula naman po dyan sa area at lugar ng area naman ng Mega Manila. Yan, nandiyan po si Kuyang Don Robert Ramero. Yan. Alright, Kuyang Don Robert, standby report. Ganap na alas 10:08 ng umaga. Ito'y atid ng balitang Kasado ang payagang, balansi at totoon national newspaper. Ito ay sa pagtataguyod ng buong pwersa
ng Balitang Kasado. At syempre ng ating pong mga magigiting at pasisipag na mga columnista at writer. Likewise, ganun din ang ating mga hindi na natutulog na mga kasado patrololer. Anyway, naririyan po ang ating kasado patrol. 20 sa lugar ng National Capital Region. Nandyan si Kuyang Don Robert Ramero. Kuyang Don, standby report. Kasado Patrol Report. Ito po ay may kinalaman regarding tungkol po sa bantang panganib sa bansa ng mga tropical storm. Ayon sa isang grupo, ang detalye ay malalaman po natin sa ating Kasado Patrol 20. Alright, Kuyang Don Robert, good morning. Yes, good morning, Kuyang Arnold, mga kaibigan. May bantang panganib ang Pilipinas sa mga tropical storm, bunsod ng climate change dahil sa patuloy na pagtaas ng temperatura, kaya mas malakas ang posibilidad na mas deadly ang mga bagyo na posibleng tatama sa bansa ayon sa grupong World Weather Attribution. Ito ay inihayag batay sa kanilang pananalisis na inilabas sa publiko. Naniniwala ang grupo na sa mga nangyari sa Pilipinas noong tumama ang 4 na magkakasunod na bagyo ay 70% ang resulta ng pagtaas ng global temperature ng 1.3 degrees Celsius. Ang dahilan ng pagbabago ng lagay ng panahon ay dahil sa pag-init ng temperatura sa karagatan na nagdudulot ng malalakas na pag-ulan at hangin sa iba't ibang panig ng mundo. Sinabi pa ni Ben Clark, isang weather researcher ng Imperial College of London, na siya din ang gumawa ng report na ito ay ang Pilipinas ay may mataas na intensity kung ang temperatura ay tataas ng 2.6 Celsius na mas mataas pa sa level ng mga bagyo dahil sa climate change. Mula sa National Capital Region, Patrol 20, Don Robert Ramiro nag-uulat sa CBS, RMN News, Diaryo na, TV pa. Right, mga kababayan, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 20 mula po dyan sa area at lugar ng National Capital Region. Kuyang Don Robert Ramero. Thank you, Kuyang Don. Ganap na alas 11 ng umaga. Tanggapin po natin ang pag-ulat mula sa ating bulwagan ng balitaan sa ating Kasado Patrol 1. Kuyang Alan Bordeos, ito po may kinalaman. May kinalaman mga kababayan kay Anyo ang pagkamatay ng leader ng NPA sa lalong magpapahina sa mga insurhency. Ang detalye ay magmumula po sa ating Kasado Patrol 1 mula sa bulwagan ng balitaan. Kuyang Alan Bordeos, magandang umaga sa inyo dyan. Yes, Kuyang Arnold, magandang umaga sa iyo at sa ating mga tagapakinig. Tama nga yan yung sinabi mo, base sa pagkasasabi ni Anyo, ang pagkamatay ng leader ng NPA ay lalong nagpapahina sa mga insurgency. Dahil kung naalaala mo, isang mataas na opisyal ng NPA ang nakipagbarilan o ito ay tinawag nitong Biyernes, itong Biyernes lang, ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang neutralization ng pagraranggo sa leader ng New People's Army na si Merna Solarte na isang decisive blow laban sa umihinang mga insurgensing komunista. Si Solarte o ang alias Maria Malaya ay kalihim ng Northeastern Mindanao Regional Committee ng DHB
Patay siya sa enkwentro sa tropa ng gobyerno sa barangay Pianing, Butuan City noong February 12. Naging sentro ang papel ni Sulati sa pag-orkestra ng isang dekadang kumpanya ng grupo ng karahasan, panlilinglang at pagsasamantala, partikular na sa Mindanao. Ang kanyang pagpanaw ay isang malaking tagumpay o dagok para sa kapayapaan at siguradad na pag nagdulot ng matagal ng nararapat na ustisya sa hindi mabilang na mga inusinting Pilipino na nagdusa sa kamay ng mga CTG o ang mga komunistang teroristang grupo. Sabi nito ni Anyo, ayon sa NSA, ang neutralization ni Solarte ay isang turning point dahil nagsisilbing itong paalaala na walang legal ang armadong pakikibaka sa isang demokratikong lipunan. Ayon sa 4th Infantry Division ng Philippine Army, dalawang bisis na nakipag-ugnayan ang mga tropa ng gobyerno sa mga rebelde noong Miyerkules, kung saan ang ikalawang pagupaan sa hapon ay nagresulta sa pagkamatay ni Solarte. Ang kanyang asawa at kapwa-leader ng NP na si George Maglod Kauri ay napatay sa Bukidnon noong October 2021. Si Solarte ay naharap sa maraming kasong kriminal, kabilang ang rebellion, aggravated arson, robbery with double homicide, kidnapping at murder. Hinigok ni Anyo ang lahat ng natitirang rebelde o rebelding NP na sumuko at tulungan ang pamamahalaan sa pagbuo ng bansa habang pinupuri ang Philippine Army sa pagsisikap nito. Ang tagumpay na ito ay patunay na matibay na pangako ng ating mga pwersang pansiguridad na patuloy ng pagsasanib ng kanilang buhay upang maprotektahan ang ating mga mamamayan at masiguro ang kinabukasan ng ating bansa. Ang kanilang dedikasyon ay nagsiguro sa mga komunidad na dating nasasaktan ng insurgent violence ay maaari na ngayong umasa sa tunay na kapayapaan at kaunlaran. Pinunoy rin ni Anyo ang buong nasyon na ipakita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na malaki ang naging papel sa pagpapahinang ng komunistang insurgency sa bansa mula nang mabuo ito noong December 2018 sa pamamagitan ng Executive Order No. 70 na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pamamagitan ng mga programang ito na naglalayong tugunan ang mga pangunahing sanhi ng insurgensya, kahirapan, kakulangan ng mga pagkakataon at maling impormasyon. Ang task force ay may mahalagang papel sa pagpapahinang ng influensya ng CPG at pagbuwag sa mga network nito. Sinabi rin ni Anyo na makatuon ang pamahalaan sa pagtiyak na ang mga dating konfliksyon ay gagawing sentro ng progreso at kakasundo at sustainable. Mula dito sa studio to, ako si Kuya Alan Bordios, nag-uulat. Back to you, Kuya Arnold. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 1 mula sa bulwagan ng Balitaan, Studio 2. Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Thank you, Kuyang Alan. Samantala, 17 minuto makalipas ang 10 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV, radyo na, dyaryo pa. Nagbabalik ang ating Kasado Patrol 25 mula po dyan sa area at lugar ng Cavite. Si Kuya Lando Luto, ito po ay may kinalaman, ha? Nako, 2 suspect arestado. Nako, ito po ay may violation of Republic Act 10594 and Omnibus Election Code. Ang buong detalye ay manggagaling po kay Kasado Patrol 25.
Alright, good morning muli, Kuya Lando. Yes, maraming salamat sa iyo, Kuya Ronald. Good morning, Kuya Ronald. At sa aking pagpapalik report, Kuya Ronald. Okay, ano yan sinasabi mong yan na nahuli dalawang suspect, may dala ba silang baril ngayong panahon ng gun ban? Yes, tama ka, Kuya Ronald. At ito nga ay joint law enforcement operations conducted by Regional Intelligence Division 4A and Regional Intelligence Division Special Team and the Silang Municipal Police Station led to a successful arrest of two suspects for being violating Republic Act number 10591 or 10591, also known as the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act and the Omnibus Election Code or gun ban dyan sa Barangay Carmen, dito yan sa Cavite, Silang. Police Lieutenant Colonel Louis D. Gonzaga, ang Chief of Police ng Silang Municipal Police Station, identified the arrest of suspect as alias Ronald and alias Sile at parehong residente Ronald ng Santa Rosa, Laguna. The operation was executed by the personnel from Regional Intelligence Division 4A and the Special Team led by Police Major Marcia Prebistero under the direct supervision of Police Colonel Augusto A. Masuncion in coordination with Silang Municipal Police Station personnel led by Police Colonel Louis D. Gonzaga. The team utilized an alternative recording device or ERD to document the bypass operations which ultimately resulted in the apprehensions of Alvarez. During the operation, law enforcement personnel confiscated the following pieces of evidence: 1 piece of caliber 30 pistol, revolver, 1 piece of genuine 1,000 piso bill, and 5 pesos of genuine and 1,000 piso bill as budol used money, 1 unit of Samsung cellular phone, and 1 piece of black belt bag. Following the arrest, authorities immediately conducted a hot pursuit operation that resulted to arrest alias Billy, who managed to escape during the first operation. Samantala, ang mga na-arestong mga suspect ay nakakulong na sa Silang Municipal Police Station Custodial Facility para sa legal na proseso. The Cavite Police remains committed to upholding public safety and ensuring the strict enforcement of laws, especially during the election period. The successful arrest of the suspect highlights the dedication of PNP personnel in maintaining peace and order while preventing criminal activities involving illegal firearms. We urge the public to report any suspicious activities that may compromise secure and public safety. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka, Kuya Ronald. Kasano pa ito 25? Ako si Double L, Kuya Laduluto, nagulat sa RNM News Radio na TV pa. Maraming salamat sa Kuya Ronald. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 25. Mula pa rin po dyan sa area at lugar ng Cavite. Si Double L, Kuya Landuluto. 22 minuto makaraan ang ikasampu ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado. Ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Tuloy-tuloy lamang po mga kababayan ang ating balitan. Good morning kay First Rider Parteles Colonel Road Batang. Siyempre ang pagbati po ay mula po dito sa ating palatuntunang Gabay at Patnubay. Good morning sir at sumainyo ang kay gandang umaga ngayong araw ng Lunes. Samantala tuloy-tuloy lamang po ang ating balitan. Round 1. Lady, go!
PH German Defense Forces nagdaos ng high-level meeting sa Munich. Round 1. Ready, go! Sinabi ng Forces of the Philippines linggo na pinalakas nito ang ugnayan sa depensa sa kanyang counterpart sa Germany. Kasunod ng mataas na antas ng talakayan ng mga opisyal ng ranggo sa Munich. Sa isang Facebook linggo, sinabi ng AFP ang kanilang Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Bundeswehr Chief of Defense General Carsten Brewer, pinalakas ang kanilang pangako na mas malapit na kooperasyon ng militar sa isang pulong sa Munich Security Conference noong February 14. Ang pulong ay nakatuon sa pagpapalawak ng pagkikipagtulungan sa mga pangunahing lugar tulad ng digmaang cyber, edukasyon at pagsasanay na militar at mga aktibidad ng kooperatiba sa dagat. Ayon pa rin sa AFP, layunin ng engagement na mapahusay ang interoperability at capabilities sa pagtugon sa mga shared security challenges. Ang pinalakas na kooperasyon ng AFP at sandatahan alinman ay umayon sa mas malawak na pagsisikap ng Pilipinas na palakasin ang international makikipagsosyo sa pagtatanggol at mapanatili ang katatagan ng rehiyon, sabi ng AFP. Alas 10:25 ng umaga. Ito ay atid ng TBS RMM News TV Radyo na dyaryo pa. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. PH German Defense Forces nagdaos ng high-level meeting. Round 1. Ready, go! Good morning kay First Rider Parteles Colonel Road Batang. At syempre sa ating mga kaibigan po dyan sa lugar po ng Barangay Sinawal. Yan, Barangay Purok 16 Clan. Dyan sa General Santos City, magandang umaga po. Sa lahat po ng mga tribong Blaan tribe, yan ang ating mga katutubong Blaan. Diyan po sa lugar po ng General Santos City, diyan sa Purok 16 Clan Bagong Pag-asa. Diyan po si Ati Bai Predelin Samaldani. Magandang umaga po, Ati Baing. At sa inyong lahat po diyan na mga minamahal nating mga kababayang Blaan tribe. At syempre sa lahat po ng mga taga-Perlas ng Silangan. Diyan po sa Watchman Initiative Affairs. Yan. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Siyempre sa pangunguna po ni Chaplain Frederick Berry. Si Kuyang Chaplain, hello, magandang umaga. Siya po yung gumagabay, isa sa umaalalay regarding on call sa Watchman Initiative Affairs Divine Council and Customary Humanitarian Law. Ang mga lituntunan po nila ay nakapaloob sa Republic Act 8371. Ito po ay ang gumagarantiya sa karapatan po ng mga katutubong tribo dito sa ating bansa. Partikular na po sa mga katutubong Blaan dyan sa General Santos City. Siyempre sa Mount Uba, Mount Panay, sa lahat, Mount Mayon, sa lahat po ng mga tribo sa iba't ibang area at dako ng ating bansa. Ang customary law, self-governance, independent, indigenous cultural communities, indigenous people, sila po ay patuloy na umaasa at naghihintay ng kaukulang ganap na katuparan tungo sa ikatatagumpay ng kanilang mga layunin upang ang lahat ng kanilang pangangalagang yaman ng kalikasan ay patuloy po nilang mapagyaman sa tuwi-tuwina habang sila'y nabubuhay. Ang Watchman Initiative Affairs, the Sovereign Institute, Divine Council, Customary International Humanitarian Law,
ay tinataguyod nga po ng mga butihing nating mga ating sa pangunguna rin po ni Ate Princess Sunshine Amira Magdangal, SK5 President CEO Vision Keeper ng Watchman Initiative Affairs. Likewise, ni Kuyang Chaplain Frederick Berry, Supreme Minister, Vision Keeper Worldwide. Kaya sabi nga po ang lahat ng ito'y tumataguyod at itinataguyod ang mabuting yaman ng kalikasan. 28 minuto makalipas ang 10 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. PH France katuwang para sa pagunlad ng sektor ng paggawaan ng gatas. Round 1. Lady, go! Samantala nagkasundo ang Pilipinas at Pransya na palakasin ang kanilang kooperasyon sa sektor ng paggawaan ng gatas. Inihayag Sabado ng Department of Agriculture or DA sa isang balita. Inihayag ng DA ang paglagda kamakailan ng Memorandum of Understanding or MOU sa pagitan ng National Dairy ng Authority at France-based Pelom Searle para sa pagsasagawa ng feasibility study para sa Philippine Dairy Project. Ang feasibility study ay punduhan sa pamagitan ng grant mula sa funds, the studies at the Audi Sector Pride ng pamalaang Pranses. Ang pag-aaral ay susuriin kung ang proyekto ay kwalipikado para sa isang konsesyon ng pautang mula sa pamahalaan ng Pransya sa Philippine Dairy Project. Makakita ang pagtatag ng modernong dairy farm sa Ubay, Bohol na may kapasidad na mag-alaga ng mahigit 300 baka para sa produksyon ng gatas. Ang sabi, ang dairy farm ay magkakaroon ng pasilidad na may kakayahang magproseso na hanggang 10 metriko tonelada ng hilaw na gatas araw-araw. Kasama rin sa proyektong paggawaan ng gatas ang pagkikipagtulungan sa mga lokal na kooperatiba para sa produksyon ng gatas at feeder. Kasama na ang mga pagsisikap sa pagbuo ng kapasidad upang mapabuti ang mga serbisyo sa pagsasanay sa pagpapayo dagdag ng DA. Ayon pa rin sa DA, ang deal ay magpapadali sa pagtatatag ng milk collection centers at milk proceedings facilities sa mga piling lugar sa buong bansa. Ang Pelom Searle ay isang princess na kumpanya na dalubhasa sa pagkain, kalusugan ng hayop at kapakanan. Hanggang ngayong 1.66% lang ang milk sa pisensya ng Pilipinas. Sinabi ng DA na ang NDA ay ayeng 5% o 80 milyong litro ng gatas sa pamagitan ng 2028 ang average na produksyon ng gatas sa bansa. Kada kalabaw ay mananatiling mababa sa 8 litro bawat araw na hinahadlangan ng mahihinang kasanayan sa feed at pamahamahala matapos na gastos sa produksyon at hindi sapat na infrastruktura ng paggawaan ng gatas, sabi ng DA. Malugod na tinatanggap ng NDA ang mga international na pagkikipagtulungan at pamumuhunan sa pribadong sektor upang mapabuti ang lokal na industriya ng paggawaan ng gatas sa bansa. Ang MOU ay nilagdaan ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na kumakatawan sa NDA at Pelom Searle. Managing partner na si Francios Gary noong January.
33 minuto makalipas ang 10 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, Quezon City nagdeklara ng dengue outbreak sa gitna ng 200% pagtaas ng kaso. Round 1. Lady, go! Deklarado ng dengue outbreak ang Quezon City Government itong Sabado matapos tumaas ang 200% ang kaso mula January 1st hanggang February 14 sa isang press briefing. Sinabi ni Mayor Joy Belmonte na pinakilos na ang pamahalaang lungsod ang lahat ng available resources para mapigilan ang outbreak. Matiyak na na-access ang mga serbisyo at maprotektahan ang mga residente nito, partikular na mga bata sa sikat. Ang pagdideklara natin ng dengue outbreak ay nagsisiguro na nasa tuktok tayo ng sitwasyon at ginagawa natin ang lahat para maprotektahan ang ating mga residente laban sa nakamamatay na sakit na ito, lalo na ang ating mga anak, ang sabi ni Belmonte. Sa datos pa rin ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, umaabot sa 1,769 dengue cases ang naiulat sa pagitan ng January 1st hanggang January 14, halos 200% pagtaas ng kaso kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon pa rin kay Belmonte, 58% naman ang mga naiulat na kaso ay mga batang may edad na nasa paaralan, 5 hanggang 17, habang 44% naman ay mga batang may edad na 1 hanggang 10 taon. 10 residente, 8 sa kanila ay minor de edad ang namatay dahil sa sakit. Umapila si Belmonte sa mga magulang na protektahan ang kanilang mga anak laban sa sakit. Mananatili tayong mapagmatsyag sa kalusugan ng ating mga anak at manguna sa mga clean-up drive sa loob ng ating komunidad. Ang sabi, ayon pa rin, upang mapalakas ang maagang pagtuklas at paggamot, inatasan niya ang lahat ng 66 na health center sa lungsod na mag-operate araw-araw kabilang na ang mga katapusan ng linggo, mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Nagtatag na rin ng Fiber Express lane sa mga health centers at ospital upang mabigyan ng mabilis na atensyon ng doktor ang mga nagpakita ng sintomas ng dengue. Magkakaroon ng libreng dengue test kits para sa mga residente, dagdag pa niya. Ang mga barangay spraying team ay magsasagawa ng fogging operation sa mga high-risk areas sa ilalim ng pangasiwa ng mga sanitary inspector. Ang herbicide ay isinagawa rin ng mga katawan ng tubig upang maalis ang mga breeding site ng lamok. Pinapayuhan naman ang mga residente na gumawa ng preventive measures kabilang na ang paggamit ng mga mosquito repellent, pagsusuot ng protective clothing at pag-alis ng stagnant water mula sa mga lalagyan, gulong at drainage systems. Alas 10:37 ng umaga. Ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV, radyo na, dyaryo pa. Ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Ito pa rin ang inyong abang lingkod ng gabay at patnubay, Koyang Arnold Aceveda Namuko. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan, kasles
contactless toll collection simula Marso 15. Round 1. Ready, go! Muling ipinatupad ang dumating na buwan pagkatapos ng dry run sa contactless. Ang pagkapatupad ay dumating buwan pagkatapos ng dry run sa contactless transaction program. Sinabi ng TRB na ang mga gumagamit ng toll expressway ay dapat magkaroon ng isang wastong aparato ng electronic toll collection o radio frequency identification sticker na naka-install sa kanilang mga sasakyan bilang cashless. Contactless payment ay i-optimize ang paggamit ng lahat ng mga plaza ng toll sa pamagitan ng ETC system. Nagbabala ang TRB na ang mga motor vehicles na walang valid rapids ay bibigyan ng temporary operator's permit o SUCOS order dahil sa paglabag sa number valid ETC device no entry policy. Ang mga motor vehicle na walang valid ETC device rapid stickers ay papayagang dumaan sa mga toll plaza at ilalagay sa mga ETC device rapid sticker. Ayon pa rin sa TRB, ang mga dedicated toll lanes na ginagamit ng mga motoristang nagbabayad naman ng pera ay karaniwang sisiksikan sa mahabang pila ng mga sasakyang di-motor na kadalasang umaharang sa daloy ng trapiko na humahantong sa mga lanes ay tinakda ng ETC. Inaasahang mas maganda at mas mahusay na daloy ng trapiko ang magriresulta sa sandaling ang mga lane na ito ay mahigpit na ginagamit para sa ETC lamang, sabi nito. Inihikayat ng TRB ang mga motorista na ilagay ang kanilang mga sasakyan na may rapids dahil may mga installation at loading station sa loob ng at labas ng mga expressway. Alas 10:40, 40 minuto makalipas ang ika-10 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Manalo Rubio, tinalakay ang pagtalakay sa Disabilizing Chinese Act sa SCS. Round 1. Ready, go! Nanguna na sa agenda ni na Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at United States Secretary of State Marco Rubio ang destabilizing actions ng China sa South China Sea at sa unang personal na pulong ng China sa Germany nitong Biyernes. Sa pulong na ginanap sa gilid ng Munich Security Conference, muling pinagtibay ni Rubio ang pangako ng US sa pagkikipag-alyansa nila sa Pilipinas sa nagpapahayag ng pananabik na bumuo ng isang mas mamuhunan at magtiis na relasyon. Nagkaroon ng pagkakataong makausap si Philippine Secretary of Foreign Affairs, Secretary Manalo sa panahon ng Munich Security Conference. Tinalakay natin kung paano natin mapapalakas ang US-Philippine Alliance upang matugunan ang mga destabilizing actions ng China sa South China Sea at mapataas ang economic prosperity ng ating mga mamamayan, Rubio said in a statement on X. Samantala, sinabi naman ni Manalo na nakatuon ang Maynila sa pagkipagtulungan sa US para mas mapalakas ang ugnayan sa ekonomiya at seguridad. Isang mahusay na una in-person meeting kay Secretary Rubio na ang matatag at tapat na pagkipagtulungan ng Pilipinas at US sa iba't ibang larangan ay mag-aambag sa mas matibay na alyansa. Ayon pa rin sa US State Department, itinalakay din ng dalawang opisyal ang economic cooperation sa infrastruktura,
Critical Minerals Information Technology, at Energy, kabilang na ang Undercivil Nuclear Cooperation. Nauna nang sinabi ni Manalo na umaasa ang Maynila na malilinaw kung anong tulong sa Pilipinas ang maapektuhan ng US Foreign Aid Press, ngunit hindi niya ipinahiwatig kung itinaas niya ang bagay sa pagkikipag-usap nila ni Rubio o na nang itinaas ng Office of Civil Defense Administrator Secretary Ariel Nepomuceno ang mga opisyal na OCD na gumagawa naman ng inventaryo ng lahat ng proyektong maapektuhan ng POS. Gayon din ang mga rekomendasyon para sa kanilang walang hadlang na pagpapatupad. Dapat agad na ibalangkas ang mga susunod na hakbang upang matiyak ang napapanahon at mahusay na pagpapatupad ng bawat inisyatiba na kasaad sa NEMO. Apat na minuto makaraan ang 10:00 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang kasado, ang pahayagang balanse at totoo. National News. Samantala, government trupa nakatuklas ng armas kachi sa Nueva Ecija. Round 1. Ready, go! Balita naman mula sa Cabaldon, Nueva Ecija, natuklasan ng mga sundalo ng army ang isang weapons cache. Dito na pinaniniwala ang pag-aari ng mga labi ng nabuwag na Komiting Larangang Guerrilla Sierra Madre na pagkilos sa tip ng isang dating rebeldeng naglunsad ng scoring operation ang 91st Infantry Battalion ng 7th Infantry Division sa bulubunduking barangay ng Barangay Sawmill noong katapusan ng linggo, na humantong naman sa pagbawi ng mga baril at paputok. Kabilang na sa mga nasamsam ay isang M16 rifle, isang kalibre 38 pistol, isang mataas na pasabog na hand grenade, nagastos na balit casings, live ammunition at magazines. Sa isang pahayag linggo, pinuri ng Army ang operasyon bilang isang makabuluhang dagok sa natitirang mga elemento ng Komiteng Riyon, gitnang Luzon, pagpapatibay ng pangako nito sa pagbuwag ng mga insurhensyang grupo at pagtiyak ng katatagan ng Riyon. Habang umuunlad ito, inulit ng militar ang panawagan nito sa mga insurgent na sumuko at mag-abil ng alok ng pamahalaan ng tulong pinansyal, livelihood support sa reintegration assistance. Round 1. 46 na minuto makaraan ang 10:00 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang kasado, ang pahayagang balanse at totoo. National Newspaper. At syempre sa lahat po ng ating mga tagapakinig, binabati po natin ng magandang morning. Yan, may mga text po rito ho. Ang samahan ng Bibas KPP San Benito. Yan po sa area at lugar ng Oriental Mindoro. Diyan sa lungsod ng Calapan at sa Barangay Bangkatan. Magandang umaga po sa lahat ng brother at sister ng KPP Divine Healing. At sila nga po mga kababayan yung pong tumutulong sa mga may sakit po. Sa mga matagal na po at malao nang naghihirap sa kanilang dinataglay na karamdaman, ang mga brother at sister po nitong KPP ay nagbibigay serbisyo ng libre po. Alinsunod po doon sa mga taong naniniwala at may pananalig na sila ay tutulungan sa karunungan at kapangyarihan ng ating dakilang lumikha, ang ating mahal na Panginoon Diyos. Kung kaya sa lahat po ng mga brother,
Binabati po natin ng magandang umaga si Brother Ansel Arroyo, Sister Merlina Padriquilla ng Barangay Bangkatan, Baco Oriental, Mindoro. At syempre, ganun din po sa lugar po ng lungsod ng Calapan, dyan sa Sitio Bulalo, Barangay Baliti. Yan. Sa pangunguna naman po ni Brother Rubin Pamilara, si Brother Gerald Gasik, Brother Celso Cueto. Ganun din po si Brother Mike Acebeda, Brother Dindin Troy, Santiago Villalona, at ganun din po si Sister Analisa Minguela Gasik at Ate Dinya Gasik. Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. At syempre sa lahat po ng naririyan po sa KPP Chapel, nga po dyan sa Sitio Bulalo, sa lahat ng naririyan ngayon, magandang umaga sa inyong lahat. At syempre, ganoon din po sa samahan ng Jores Homeowners Association naman po diyan sa area naman at lugar ng Barangay Pantok diyan sa Binangunan, Rizal. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At syempre sa lahat po ng ating mga kababayan po diyan sa buong lalawigan ng Rizal. Magandang morning po sa inyong lahat. Likewise, ganoon po sa lahat ng samahan sa iba't ibang area po ng lalawigang iyan sa buong Calabarzon. Magandang umaga. Sabi nga po yung ating palatuntunang ito ay hindi lamang pagbabalita ang nagiging hatid nito para sa ating publiko. Maging yung pong mga pagbati o pagpapahalaga sa lahat ng mga komento dito sa ating comment box ng ating impilan ng Balitang Kasado at ng TBS RMM News TV ay patuloy pong nagbibigay kami ng iba yung pagsiserbisyo sa inyong lahat upang maiparating sa lahat ng ating mga tagapakinig, hindi lamang dito sa ating buong bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. Hanggang dyan po sa lugar at area po ng United States of America, may mga kasado patroller po tayo na naririyan upang maghatid ng mga mahalagang mga balita at impormasyon sa buong Asia, sa iba't ibang dako ng buong mundo. Alright, may pagbahatid balita ang ating kasado patrol mula po dyan sa area at lugar. Saan ka ngayon naroon, Kuyang Erman Patulot, kasado patrol 22? Mayroon po siyang mahalagang balita mula dyan sa kanyang kinaroroonan. Alright, Kuyang Erman, stand by. Report. Kasado Patrol Report. May pagulat ang ating Kasado Patrol 22 mula po dyan sa area at lugar ng lungsod ng Pasig, si Kuyang Erman Patulot. Alright, Kuyang Erman, stand by. Good morning, Kuyang Erman. Hello. Good morning, Kuyang Erman. Kamusta ka na diyan? Sa klase, medyo may problema yata ang komunikasyon ng ating Kasado Patrol 22, si Kuyang Erman Patulot. Alright, Kuyang Erman, go ahead! Kuyang Erman! Kuyang Erman Patulot, Kasado Patrol 22. Kamusta na ang iyong kinalalagyan diyan? Ahay, talagang may problema ang komunikasyon. Sa klase, yung iyong high-tech communication, Kuyang Erman, ay hindi mo pa yata kabisadong gamitin. Kaya medyo talaga sumasablay ang iyong komunikasyon patungo dito sa ating himpilan. Kaya Kuyang Erman, mas mainam pa lamang yung dikipad para at least hindi ka talaga masyadong nagkakaroon ng problema sa iyong komunikasyon. Alright, babalikan po natin si Kuyang Erman Patulot upang ibalita niya yung kanyang mahalagang report
na nagmumula po dyan sa area ng kanyang kinaroroonan dyan sa area, dyan po sa lugar ng Lungsod, Pasig. Alright, ating Del, paki-connect para makapaghatid ng malagang report itong si Kasado Patrol, si Hagupit, si Kuyang Arman Patulot. Yan. Ganap na alas 8:53 ng umaga. Kuyang Arman, magandang umaga sa iyo dyan. Kuyang Arman. Hindi yata ako naririnig ni Kuyang Arman. Kuyang Arman, go ahead. Alright, ganap. Itong minuto bago mag-11 ng umaga. Ito ay atid ng balitang kasado ang payagang balansiya totoo. National Newspaper. At syempre naman mga kababayan, binabati po natin ang magbuting tanggapan ng ating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, General Romeo Browner Jr. Magandang umaga, sir. At sa lahat po ng ating mga kasundaluhan dito sa ating bansa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Likewise kay Major General Surilo C. Balaoro Jr., ang commander ng 2nd Infantry Division Jungle Fighter ng Philippine Army. Ang 2ID. Kaya pala talaga magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre, nais po natin ding batiin po ng mapagpalang umaga ang Pangulo ng 2ID Press Corps, si Ate Pau Villa Cruz Muhar. Magandang umaga, Ate Pau. At siyempre, ganun din po sa First Rider Parteles, Colonel Road Batang. Binabati rin po natin. Okay, magbabasa muna po tayo rito ng mga pagbati dito sa ating dito sa ating mga messages dito. Right? Magandang umaga po sa taga Biba, KPP, brother and sister. Yan. Mapagpalang umaga po, Kuyang Arnold, sa inyong malaganap na palatuntunan ng gabay at patnubay. Maraming salamat po, taga Biba, KPP, brother and sister. At syempre, ganoon din po kay sa mga taga Kasado family. Yan, magandang umaga sa inyong lahat, mga kuyang at ateng. Kamusta na kayong lahat? At ganoon din po sa mga taga Jores Sowa members na ngayon po ay nanonood at nakikinig sa ating programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Wow, maraming salamat naman at kayo ay sumubaybay, ha? Sabi nga, ipagpatuloy nyo lamang upang inyong maranasan at mapakinggan ang mga mahalagang mga balita at informasyon araw-araw, Lunes hanggang Biyernes dito sa ating palatuntunan. Magandang umaga rin po sa mga taga-bayan ng Nauhan dyan sa Oriental Mindoro. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga Mindoreño at Mindorinya. Yan. Likewise, ganun din po sa mga taga-DOST Pag-asa, sa mga taga-DOST at D. Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga taga-exclusive RPPPC. Yan. Sa pangunguna po ng ating butihing presidente, si Sergeant Major Kuyang Donato Bellones. Yan. At syempre sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan dyan sa iba't ibang area ng ating kapuluan, ho. Yan, magandang umaga po kay Kuyang Dan Torbeles, yung ating Kasado Patrol 47. Yan, dyan po sa area po ng Rizal. Yan. Sa Kitchen Body, magandang umaga po sa inyo. Sa PHNA columnist, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, ha. Ganon din kay Kuyang Rolly Garcia, ho. Magandang umaga po sa inyong Kuyang at saka sa mga taga Jungle Fighter Press Corps. Mapagpalang umaga po at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panonood sa ating palatuntunan. Yan. Sa mga taga
Ayan, ganun din po sa Daily Tagalog Prayer. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga taga-Ispay ng Bayan, Balita Radyo Pilipino, dyan sa Montalban. Kay Kuyang Nestor Pernisita. Kay Kabayan Readers Back, magandang umaga rin sa iyo. Kay Ate Monica Ligtas Wanelio. Kay Ate Rowena San Esteban. Ayan. Kay Ate Edna Beron. Ha? Magandang umaga po sa inyong lahat. At ganoon din po kay, yan. Sino pa ba yan? Kay Ate Nidy Garcia. Yan, magandang umaga. Ganon din kay Ju Cabria Velasquez Lin ng Anggona Rizal. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Kay Ate Maria Linda Asperas. Magandang umaga, Ate Linda. Ganon din kay Ate Maribek Gianan del Castillo. Magandang umaga sa iyo. At ganun din sa patuloy ninyong pagsubaybay kay Kuyang Rading Alpante ng Lungsod ng Calapan. Magandang umaga. At sa mga taga-solar CCTV lights, magandang umaga sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsubaybay. At syempre, ganun din po kay, yan, sino pa ba yan? Yan. Oho, kay Kuyang Mek Acebeda, kay Analisa Manguela. Yan, magandang umaga po ating. Kay Ate Edith Perez Baranda ng Binangunan Rizal. Kay GC Andal, magandang umaga sa taga-Barangay Santa Cruz, Baco Oriental, Mindoro. Magandang umaga. Ganon din kay Tito Rolando Abas, magandang umaga rin sa inyong lahat dyan. At kay Arnold Alban ng Barangay Malapad dyan sa Baco Oriental, Mindoro. Likewise, magandang umaga rin kay Kuyang Pedro Patal Palomar ng Barangay Sico, Lungsod ng Batangas and family. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Kay Etalite Acebeda ng Barangay Libtong Lumambayan dyan sa Baco Oriental, Mindoro. Magandang umaga. Sino pa ba ito? Yan. At syempre kay Ate Cora Bordeos. Magandang umaga po sa inyong patuloy na pagsubaybay at paggabay sa ating palatuntunan. Likewise, ganun din kay Maribel Remuya ng Lungsod ng Calapan. Magandang umaga sa mga Kalapinyo, sa mga taga-Oriental Mindoro. Likewise, ganun din kay Uncle Jonathan Rosen ng New York City, United States of America. How are you, Uncle Jonathan Rose? At syempre, ganun din sa mga taga-original RPN PPC. Yan, magandang umaga po sa kay Kuyang RG Ablasa ng Bukidnon, kay Dato RG Ablasa. Yan, ganun din po kay Ate Loveliness Custodio. Magandang umaga po kay Tita Lorna Acebeda ng Barangay Pakala. Yan, Baco Oriental, Mindoro. Magandang umaga po and family. Yan. Kay Ate Giging Yaptaglay ng Taytay Rizal. Magandang umaga po. At ganun din po kay Cap Edward Panti. Si Kuyang Edward Panti ng bayan ng Taytay Rizal ang may programang Munting Hiling. Yan, magandang umaga po. Yan. Sino pa ba? At kay kay Brother Robincio Reynas Jr. ng bayan din ng Taytay Rizal, magandang umaga sa inyong lahat. Likewise, lahat po na, ayan, kay Kuyang Arnold Paharon Jr. Yan, magandang umaga. Kay Ate Merlin Canyunigo, kay IC Gideon Soronyo, kay Attorney kay Tol. Magandang umaga, Tol. Attorney Soronyo ng Antipolo City. Magandang umaga sa inyo diyan. Sa lahat ng iyong buong staff ng Attorney's Office diyan sa lungsod ng Antipolo. Maraming salamat sa inyong panunood at pagsubaybay sa ating palatuntunan. Ganon din kay Minudo Sokram. Yan, magandang umaga kay Baltasar Basul. Ayan. Magandang umaga rin kay Kuyang Nestor Acebeda. Magandang umaga rin sa inyo. Ganon din po kay Michael Acebeda. Magandang umaga po sa inyong lahat yan. Kay Kuyang Boots Maranan. Yan. Sa taga PIO Calabarzon. Magandang morning po at sa mga taga Penro ng Taytay Rizal. Siyempre sa panguna po ni Penro, ni Penro Limpiada, Ramil Limpiada. Magandang umaga po sa inyo. Nanonood sa ating palatuntunan at saka sa mga taga CIDG Rizal.
Yan, magandang umaga po sa inyo at sa taga PIO Rizal. Yan, magandang umaga po. Sa mga taga, yan, sino pa ba yan? Magandang umaga rin po sa mga taga, yan, sino ba yan? Kay Enrique Gumban, yan. At syempre sa lahat po ng mga nakasubaybay ngayong umaga, shout out Engineer Ronald De Veran ng Ternate, Lalawigan ng Cavite. Good luck sa inyong pagtakbo bilang Town Councilor ng Bayan ng Ternate, Cavite. Bilang independent candidate. Yan. Siyempre. Magandang umaga po sa inyong lahat po diyan, sa lahat po ng mga taga Cavite. Yan. Ang pagbati po ay mula kay Double L, Kuya Lando Luto. Yan. At syempre sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan po diyan sa iba't ibang area po ng ating kapuluan. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Held up sa ating lahat ng mga taga-subaybay. Ika nga'y ang inyo pong Kuyang Arnold ay pansamantala pong nagpupugay at nagbibigay ng mahalagang mensahe na ang sabi nga po'y ang lumingon sa pinanggalingan ay makararating sa paruroonan. Sabi nga po'y ang pagtanaw ng utang na loob ay isang napakahalaga sa bawat isa sa ating sambayanan. Sabi nga'y saan man at kung saan ka man makarating, ipilitin mo ring ika'y makararating upang makabalik sa iyong pinanggalingan. Sabi nga po'y kung ikaw ay probinsyano, nagmula sa isang mahalagang bayan kung saan kay sinilang, ikaw ay muling magbabalik sa iyong pinanggalingan sa pagdating ng panahon sa haba ng iyong nilakbay. Head up sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa pangalan po ng ating butihing station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Ako naman po ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuco, ay pansamantalang nagpapaalam sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Asahan po ninyong muling magbabalik sa araw ng bukas, ganap na 8 hanggang 10 ng umaga, official time. Ako po ang inyong abang lingkod ay patuloy na nagmamahal at nagbibigay ng ibayong pagpapahalaga sa bawat isa sa inyong lahat. Aking mga minamahal na mga kababayan. Mulit-muli, sumainyo ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, babalos, amigos. Bye-bye! Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Pasang mga sasakyan, nilalhod ng mga jeep.
habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.